konting salita mula sa parang ayaw ninyo. Kaya parang minamadali niyo ako. Dati pinagtitiisan niyo ako. Ngayon, minamadali niyo na ako. Ladies and gentlemen, the OPA, Ambassador for Mental Health and Wellness, Overall Wellness, ladies and gentlemen, Martin Richards. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, before I go to my speech po regarding mental health po, syempre, gusto ko lang pong i-follow up at gusto ko pong magpasalamat first sa ating admin PY Kaunan. Actually, aside from the fact na malapit po sa akin ang mga kababayan nating OFW, naniniwala po kasi ako at I've always believed in the heart of PY and her advocacy for social change and para mabigyan po ng tamang alaga at kalinga ang ating mga kababayang OFWs. And that's the reason that I'm doing this out of goodwill. And ang masasabi ko lamang po ay ito po si Alden Richards para sa mga kababayan nating OFW all the time. So yan, magandang araw po sa inyong lahat. At una po sa lahat, syempre nais ko po magpasalamat sa OWA for inviting me here. Syempre with our admin PY na kauna na pinakamamahal ko po. At sa lahat po ng ating mga partners na nag-organisa ng OFW Kabuhayan Expo 2026. Para po sa akin, napakahalaga po ng mga ganitong pagtitipon dahil pinapakita nito na sama-sama po tayong kumikilos para sa kakayanan ng ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Sa tema po natin ngayon na kalinga, kaalaman at kabuhayan, na nais ko po sanang bigyang diin yung isang mahalagang aspeto, which is yung kalinga po. Ang pag-aalaga natin sa ating mental health. I think this is one of the things na medyo take for granted in the past years, but I'd like to believe na dito po natin siyang bigyan ng pansin at dapat kinoconsider po natin siya sa ating pang-araw-araw na buhay. Tumaran po natin ang mga kababayan po nating OFW ay mga tunay na bayani po. Kayo po talaga ang representation ng nagiging isang bayani, yung iba, palis sa kanilang mga palis sa kanilang mahal na bansa, iiwan ng kanilang mga pamilya, po, maghanap buhay at bigyan ang kanilang mga mahal sa buhay ng magandang kinabukasan. I think that's one of the traits po ng ating mga kababayang OFW that we should all be proud of. And kami po ang inyong mga sarili because of that. There's no greater sacrifice than loving the ones that you care about and the ones that you love. And kahit malungkot, kahit mahirap, ginagawa niyo po yan para sa mga ikalyo sa buhay. And I think that's Filipino trait that we can all be proud of. Yung mamalaki natin sa buong mundo na naman tayo. Dahil sa inyong sipag, sakripisyo, and marami pong pamilyang Pilipino ang nabibigyan pag-asa at nabibigyan ng magandang bukas. Kahit may mga pagkakataon po na siyempre, hindi naman po natin may asa na nakakita tayo ng pagod, pangungulila sa ating pamahal sa buhay o mga aksyon na tumadating sa atin, nais nating ipaalala at nais po namin ipaalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami, nandito po ako, nandito po ang OWA para sa inyo. Narito tayo bilang titipon po para makita natin ang ating pagkakaisa towards a better future for our overseas Filipino workers. Nandito po kami, handa kayong supportahan, tinggan, at sa mga para sa inyo pamilya sa buhay. Hindi po dapat sa physical at hindi na po dapat sa financial yung ating pinagtutuunan ng pansin para sa ating mga OFWs.
may emotional at mental health tayong mental aspect tayong kailangan pahalagahan sa araw-araw. Kaya naman po, mahalaga tandaan natin, yung tunay na reintegration ay hindi tungkol sa kakayahan o negosyo. Kasama dito ang pag-alaga sa inyo pong mga mental health at emotional na kalagayan. At ang muling pagbuo ng connection sa inyo pong mga pamilya. Bilang isang volunteer ambassador po, naniniwala po ako na ang mental health care ay hindi dapat maging pribilegyo lamang. Ito po ay isang pangangailangan. Dapat itong maging accessible, abot kaya, at tuloy na ibigay po sa ating mga OFWs. Siyempre po, bago po sila umalis, upang sila ay nasa ibang bansa, lalo po pagbalik nila dito sa Pilipinas. Kailangan nating anan ang stigma tungkol sa mental health. Ang paghingi nitong ay hindi po senyales ng kahinaan. Ito po ay tanda ng lakas. Walang masama sa pagsasabing nahihirapan ako o kailangan ko ng tulong. Diba? Minsan tayo po kasi as Filipinos, we're so known to be resilient. Matiisin po ang mga Pilipino sa buhay. And isa po yun sa mga bagay na dapat din natin ipagmalaki. Pero siyempre, at the end of the day, tao natin tayo. Ang na nagawin ko, nagpagod. Kaya sinasabi ko po sa inyong lahat, okay lang po. Humingi po ng tulong sa tamang tao at sa tamang institusyon. Kaya po sa ating mga OFWs po na nandito ngayon at siguro po sa mga makakapanood ng video na to at nakikinig online, nais ko pong sabihin na hindi kayo mag-isa. May mga taong handang makinig at handang umalalay po para sa inyo. At po sa ating mga OFWs, napakahalaga ng inyong papel po. Kayo ang unang tahanan ng pag-unawa at pagmamahal. Sa lahat po ng nandito ngayon, mula po sa ating gobyerno, sa ating mga private sectors at komunidad, iniinhayahan ko po kayo na maging bahagi ng solusyon. Sama-sama natin palakasin ang suporta para sa mental health ng ang ating OFWs. Sa huli po, ang tunay na tagumpay ay hindi lang masusukat sa kita o sa negosyo, kundi sa kalusugan ng isip, puso ng bawat pamilyang Pilipino. Isang paalala lang po sa ating mga mahal na OFWs, kung kayo man po ay may pangangailangan na tulong, kailangan niyo po ng taong nakikinig sa inyong pong mga saloobin at problema, huwag niyo pong kalimutan na nandyan po ang OWA. Bukas po ang ating OWA hotline 1348. Ulitin ko po ang ating OWA hotline 1348. Kanong oras, 7 po yan. Meron pong handang makinig at bigay ng tulong kahit nasan man po kayong ng mundo. Kaya po, isa pong karangalan na nandito ako ngayon, isa pong karangalan na kasama ko ang ating mga kababayan at mga tao sa likod ng OWA na handang magbigay ng tulong at magbigay importansya ko sa ating overseas Filipino workers. Andito po ako, andito po ang OWA para sa inyong lahat. Mahal po namin kayo at andito lang po kami palagi na bigyan kayo ng tulong at suporta. God bless po sa inyong lahat. Cheers.